Ang ating pag-aaral ngayon ay Matthew chapter 11. Okay. Kung binasa nyo ang Matthew chapter 11, simula at least at 20 or bago yung 20, ang katotohanan nitong 11 at saka 12 ay mga mabibigat na pananalita ng ating Panginoon Jesus. Ang Matthew chapter 5, 6, 7, medyo magaan pa siya. Bakit? Kasi sinasabi niya kung paano mag-operate ang kingdom of God. Kung ano yung mga gagawin mo, kung ano yung mga pag-uugali mo. Pero dito, Matthew chapter 11, 12, ang chapter 12, magko-concentrate siya sa Sabbath. Pero chapter 11, dito natin mababasa na babanggitin niya yung salitang kawawa kayo. Woe is you. Okay? Kawawa kayo, sino? Sino yung mga kawawa? Kayo na alam naman ninyo, kumbaga, ito yung pinakabuod ng ating pag-aaral na. Sabi ng Panginoon Jesus, kawawa kayo kasi naririnig ninyo ang salita ng Diyos, narinig na ang pangangaral ng Panginoon Jesus, nakita ng mga Israelita, yung miracles. Nakita nila mismo, yung iba nga sila mismo nakaranas ng miracle, ng healing, ng signs and wonders, pero ganun pa man, nagmatigas pa rin sila, hindi pa rin sila nakinig. Until dumating yung punto na sasabihin ng Panginoon Jesus, come to me, all of you. Hindi na lahat. Pagkaman sa John 3:16, for God so loved the world, ang buong mundo, ng buong sanglibutan, ngayon yung invitation ng Panginoon Jesus is, all you who are weary and heavy laden. Come to me. Sabi niya, hindi na sinabi, lumapit kayong lahat. Hindi. Come to me, kayo na nangangailangan ng kalinga, ng comfort. Yun. Yung natin titingnan. Although, syempre, doon muna tayo sa sa verse 20 ng chapter 11. Let's pray. Father God, dalhin ko ang iyong pagsama. Praying for your Holy Spirit na tulungan kami sa aming pag-aaral. Tulungan kami na unawain po ito, ang mga sinasabi ng aming katuruan ng aming Panginoong Yesus. And we pray, Father God, na magkaroon nito ng impact sa aming buhay. Magkaroon kami ng panibagong pananaw sa salita mo, sa Ebanghelyo. Magkaroon kami ng panibagong pananaw pagdating sa aming relasyon sa aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po. At I pray, O Lord God, na even sa mga nakikinig, nanonood sa online, na buksan mo po ang aming puso at isipan sa pagtanggap sa mga salitang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, sige po. Babasahin ko po sa English. Then he began, verse 20, then he began to rebuke the cities in which most of his mighty works had been done. Take note po, mighty works had been done because they did not repent. Hindi sila nagsisi. So sabi niya, woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But saying to you, it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the day of judgment than for you. And Capernaum, sabi niya, and you, Capernaum, who are exalted to heaven, will be brought down to Hades. For if the mighty works which were done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day. But I say to you, it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for you. Alam niyo ba kung anong nangyari sa mga bansang ito? Tyre, Sidon, tapos sa Sodom and Gomorrah. Familiar naman na po tayo, di ba? Oo. So, titingnan natin to. But first, ay
sa mga naunang tinuro ng ating Panginoong Yesus, sinabi niya na ginawa na nila lahat ng paraan para ang mga Israelita, para ang mga tao ay magtiwala sa Ebanghelyo, para ang mga tao ay kilalanin, tanggapin si Jesus bilang Panginoon. Okay? Ang sabi ng Panginoon Jesus, si John the Baptist dumating. Hindi siya kumain, hindi siya uminom. Nandun siya sa wilderness. Anong sabi nila? Kasi ang message ni John the Baptist is repent. Magsisi kayo. Ang ibig sabihin ng repent ay tumalikod. Hindi siya sorry. Ano ibig sabihin ng sorry? Ay, sorry po, nagkamali lang ako. Hindi ganon ang repent. Repent is tumalikod ka totally, talikuran mo yung dati mong ginagawa. So sabi ni John the Baptist, repent. Sabi ng mga tao, ay, isa itong yung sinasaniban na masamang espiritu. Kasi nagpapasting siya, hindi siya nakikihalo sa mga tao. Nandun siya sa wilderness, pinupunta nila. Sabi nila, ay, naalihatan ng masamang espiritu. Dumating ang Panginoon Jesus, anong mensahe niya? Repent. Ganun pa rin, hindi man nagbago. Repent, for the kingdom of God is at hand. Magsisi kayo. Okay? Pero anong sabi nila? Dahil ang Panginoong Yesus naman ay nakihalo-bilo. Nakikain siya sa mga makasalanan, lumapit siya sa kanila, pinagaling niya sila. Ang sabi nila, ang sabi ng mga religious leaders, ng mga Israelites, ang taong ito naman ay voracious, masiba. Di ba? Sabi natin last Sunday, ang taong ito masiba at saka isang manginginom. Okay. So, anuman yung paraan na gawin natin, gawin nila, may nasasabi ang tao. Kaya ngayon, so with that, yung reaction na yon ng mga tao, from verse 20 ngayon, sasabihin niya ngayon, itong mga bagay na to. Medyo mabibigat po ito, pero kailangan po natin tingnan. Kasi ang mga Israelites ang kausap niya dito. Specifically, yung mga Pharisees at saka mga Sadducees. Pero in a way, kasama po tayo dito. Bakit? Naririnig din naman natin ang salita ng Diyos. Okay. Ang sabi niya, go to you Chorazin. Ang Chorazin, pinag-aralan natin ang Gospels, natapos na natin yung buong Book of John, di ko ba? Natapos natin ng John, yung Matthew ay nasa chapter 11, parang lang tayo. Pero walang nabanggit na miracles na nagawa sa Chorazin. Although, ito ay bahagi ng Galilee. Ang pinaka-first na miracle na ginawa ng Panginoong Jesus ay saan yan? Sige, sabihin niyo, tama naman naririnig ko yung bulong niyo, tama nag-aalanganin lang kayo siguro. Doon sa Kana, ay ko ba? Kana, at ito ay yung ginawang alak, yung tubig. Okay, yung tubig para dun sa kasalan. Okay, yun yung first miracle. Nasaan ang Kana? Nasa Galilee pa rin. Itong mga to, Kana, Capernaum, Bethsaida, Chorazin, lahat ng yan nasa Galilee. Pati ang Nazareth. Lahat yan puro Galilee. At dyan nag-concentrate ang ating Panginoong Yesus. Sila ay pinangaralan niya, nagpagaling siya. Ang Bethsaida, nasa kabila ng Jordan River. Okay, kung ito yung Sea of Galilee, tapos Bethsaida ito, Jordan River, nandito yung Chorazin, nandito ang Capernaum, nasa tabi dagat ng Capernaum. At yan ang tirahan ni Peter at ni James, John, si Andrew, ng kanyang kapatid. Dyan sila sa Capernaum. At dyan na rin ang naging base ng ating Panginoon Jesus. Ang tanong, ano yung Tyre? Ano yung Sidon? Ano yung Sodom? Ano yung Gomorrah? Ano yung mga yon?
yun ay mga mauunlad na bayan. Okay. Ang Sodom and Gomorrah, isang maunlad na bayan. Tanyag, noong time na yun sa Book of Genesis. Para siyang Makati. Okay? Or, kung sa ibang bansa, para siyang Las Vegas. Bakit Las Vegas? Kasi ang daming mga entertainment doon. May mga sugalan, may mga iba't ibang uri. Kasi nga dahil sa mayaman sila at maganda yung ekonomiya, syempre maganda rin yung entertainment industry doon. Anong nangyari sa Sodom and Gomorrah? Hanggang ngayon ba meron pa? Wala na. Bakit? Kasi ito po ay pinaulanan ng Diyos ng apoy at asupre. Okay. Nasunog ang buong syudad, pati ang mga kalapit nitong syudad na nakikisali sa immoralidad na ginagawa nila sa Sodom and Gomorrah. And of course, hindi lang yung entertainment ang talamak. Hindi lang mayaman ang Sodom and Gomorrah, hindi lang yung entertainment ang talamak doon. Talamak din ang tinatawag natin na same-sex na relationship. Yung babae, ang gusto niyang kapareha, babae. Ang lalaki, ang gusto niyang kapareha ay lalaki. Kaya naman, malakas ang loob ko na sabihin malapit na dumating ang Panginoon. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, anong sign na malapit ang dumating? Walang ibang sign kundi doon sa Sodom and Gomorrah. Ano yung sign na yon? Ang Sodom and Gomorrah, ang mga tao ay nakafocus na lang sa lahat ng mga makabundong bagay. Walang nag-isip patungkol sa Diyos. Kasi kung may nag-isip lang patungkol sa Diyos, edi nung dumating sana yung angel, doon ay tumigil sila. Diba? Pero hindi. Pero sabi ng Panginoong Yesus, it is more tolerable. Ibig sabihin ng more tolerable, mas magaan ang parusa na tatanggapin nila, or baka nga nandito pa ang Sodom and Gomorrah. Sabi ng Panginoong Yesus, kung may nangaral sa kanila ng mabuting balita or ng Ebanghelyo. Sabi ng Panginoong Yesus, kung narinig nila ang mga katuruan ng Panginoong Yesus doon sa Sodom and Gomorrah, kung nakita nila yung mga miracles, sign and wonders doon sa Sodom and Gomorrah, baka nagsisi sila at tumalikod sa kanilang mga kasalanan at nandito pa hanggang ngayon ang Sodom and Gomorrah. Pero sabi ng Panginoon Jesus, it is more tolerable pa sa kanila. In other words, ng more tolerable, ulitin-ulit, mas magaan yung magiging parusa nila. Okay? Kaysa sa mga tao, kaysa sa mga Israelita, kaysa sa mga Pharisees, na nakita na mismo, narinig na mismo ang mabuting balita, nakita na nila mismo ang mga miracles, sign and wonders, healings, na ginawa ng Panginoon. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sila naniniwala. Ang mga Israelita hanggang ngayon, sadly, hinihintay pa rin ang Messiah. Naghihintay pa rin sila ng darating na Messiah. Eh darating naman talaga ang Messiah, tama? Yun lang, hindi na reconciliation ang kanyang daladala. Kundi judgment na, punishment ang kanyang daladala na. Ang tawag natin dyan ay second coming ng ating Panginoong Yesus. At pag dumating, second coming, dumating ang Panginoong Yesus, wala na tayong chance. Kasi bibigyan niya ng reward ang mga mananampalataya, paparusahan niya ang mga hindi nananampalataya. Kaya sabi niya, woe to you, Chorazin, woe to you, Bethsaida. Ano naman yung Tyre and Sidon? Nung panahon ng sa Old Testament, especially sa Isaiah, mga ganyan, ang Tyre and Sidon ay isang mayaman. Mayaman din. Again, ulitin ko ha. Mayaman ulit na bansa, mayaman na bayan ang Tyre and Sidon. Actually, nung ginawa yung second temple ni Ezra, siguro sa susunod pag-aaral natin, ito ang ating pag-aaralan. Ezra, Nehemiah, Esther. Time ni Ezra,
ang nagbigay sa kanila ng mga kahoy na malalaki para gawin yung templo ay ang Tyre. Sa kanila nang galing yung mga tunog kahoy. So mayaman ang Tyre, mayaman ang Sidon. Pero mga mababangis na tao itong mga ito. Ano mababangis? Mababagsik. Okay. Sila ang mga naghahari-hari noon. Pinaparusahan nila ang bawat bayan na masakop nila. Kung hindi man ay hinihingan nila ito ng mga tribute, ng tax. Okay, mga bayan. Ganon ang Sidon. Subalit sabi ng Panginoon Jesus, kung narinig lang nila ang pangangaral ng Panginoon Jesus, kung narinig lang nila yung Ebanghelyo, at makita nila ang mga miracles, sign and wonders ng ating Panginoon Jesus, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. Ano yung sackcloth and ashes? Paglalagay sana ng mga abo sa ulo, tapos magsusot sila ng sackcloth. Hindi na yung sako na alam natin, yung plastic na sako. Hindi, kundi yung sako na yung parang tali, baging. Yung pag isinuot mong ganyan magaspang, tapos makati. Okay, yun ang ginagay. In other words, ay nagsisisa na sila at tumalikod. Ang Panginoong Yesus, alam na to. Tayo, masasabi natin, parang imposible yata Sodom and Gomorrah mabubuhay ulit. Parang imposible. Pero ang Panginoong Yesus, bilang Diyos, alam niya, kung nangyari ito sa Tyre and Sidon, kung nangyari ito sa Sodom and Gomorrah, alam niya kung ano yung mangyayari. Because ang Panginoon Yesus, outside siya sa time. Alam niya ang lahat ng bagay. Kaya nasasabi niya ito. So ngayon, Capernaum, ano-ano ba yung mga bagay, ano-ano ba yung mga himala na nagawa ng Panginoon Yesus sa Capernaum? Ano-ano ba yung mga yan? Chapter 8, chapter 9, meron bang gumaling dyan na paralitiko? Yung pinitbit ng 4 na lalaki, meron ba? Meron. Kasi yung leper na luminis, papasok pa lang sila ng Capernaum nung time na yon. Pero Galilee pa rin yun. Yung lepros na nalinis siya. Pero pagpasok niya ng Capernaum, may nagdala, nandun siya sa isang bahay, may nagdala sa kanya na 4 na lalaki ng isang paralitiko. Nakalakad ba siya? Nakalakad siya. Pinag-aralan natin. Ano ba yun? Chapter 9 ba yun o chapter 8? Ng Matthew. Ano pa yung mga nandun? Yung anak ng kapitan ng Romano. Babae, ilang taon? 13 years old. Tapos yung babae na dinudugo ng 13 years nagdurugo. Nahawakan lang ng ang laylayan ng ating Panginoon. Siya ay gumaling. Imagine. At marami pang mga miracles, himala and healing na ginawa ang Panginoon sa Capernaum. Yung kanyang mga pangangaral, naririnig nila. Kasi hindi naman siya nangangaral na patago eh. Nandun siya sa mga streets, sa tabing dagat, nandun siya sa bahay, tapos yung bahay, ang daming mga pumupunta. Sinusundan siya ng napakaraming tao. And yet, itong napakaraming tao, sila din yung sumusunod nung siya ay nagkaroon ng triumphal entry. Nung pumasok. Okay, mga Matthew chapter 20, 21, mga ganun na to. Sila rin yung sumisigaw na mabuhay, Son of David, Hosanna. Pero nung siya ay nakapako na sa krus, few days later, sila din yung nagsabi na crucify, crucify. Sila din. Okay? So, anong nangyari doon sa mga miracles na nakita nila? Anong nangyari sa mga miracles na narinig nila? Anong nangyari sa mga yon? Pumasok dito, lumabas doon. Hindi nila isinapuso. Okay? In other words, anong tawag doon?
tumigas. Tumigas ang kanilang puso. Okay. Ang mga Israelita, noong panahon na ito ng ating Panginoon Jesus, ay tumigas ang kanilang mga puso. Anong ibig sabihin? Tumigas. Hindi natake na yan. Tumigas na. Hindi. Anong ibig sabihin na tumigas? Tumigas, meaning, tumigas ito in a sense na ayaw na nilang, pakinggan niyo po to. Tumigas ito in a sense na ayaw na nilang talikuran ang kanilang kinagisnan na paniniwala. Kahit na nakita na nila mismo sa kanilang mga mata ang Mesaya. Nakita nila na naglalakad, nakita nila na nangangaral, nakita nila na gumagawa ng mga himala. Sila mismo, ang advantage nila sa atin is tayo, ang alam lang natin is naipako siya dun sa krus 2,000 years ago. Pero sila, nakita nila mismo face to face ang ating Panginoong Jesus. Hindi lang ang Mesaya ang nakita nila, narinig nila mismo nagtuturang Mesaya. Itong pinakahigit na advantage nila, naranasan nila mismo. Ang miracles, nakita nila, naranasan nila ang mga himala, at ang lahat ng ito ay senyales ng pagiging Mesaya. At alam nila, alam ng mga Hudyo ito, especially ng mga religious leaders. Pero anong nangyari? Hindi pa rin sila nagpakumbaba, hindi pa rin sila naniwala, bagkus nanatili sila sa kanilang paniniwala. Kaya naman, mas mapapatawad pa ang mga taga-Sodoma at mga taga-Tiro kung sana lang nakita nila at narinig ang katuruan ng ating Panginoong Jesus. Ang tanong ito, ikaw ngayon na nakikinig, tayo na nandito, o ikaw ngayon na nasa live, sa ating Facebook live, no? Wala ba tayong paraan para malaman ang salita ng Diyos sa ating panahon ngayon? Wala bang paraan para hindi natin marinig ang Ebanghelyo? Napakaraming paraan. Halos lahat na ng paraan ngayon. Sa social media. Ilan ang social media ang alam ninyo? Facebook? Hindi. May Facebook, may TikTok, mayroong Instagram, may YouTube, ano pa? Viber, at iba't iba pa. Telegram. Ang lahat ng yan, pwedeng maging avenue para mabasa natin ang salita ng Diyos. Actually, kahit na sa Facebook, mayroong live. Sa YouTube, may live. Naririnig ang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi lang yun. May mga sarili-sarili pa tayong Bible, di po ba? Sabihin mo, Pastor, hindi namin kayang bumili ng Bible. May cellphone ka pa rin eh. Libre naman yung Bible app sa cellphone. Da-download mo lang. Hindi naman natin pwedeng sabihin, wala kaming internet. Halos lahat tayo dito, may wifi din. Kanya-kanyang pangalan na nga yung wifi eh. Meron pangalan wifi, pogi ako. Tsura mo, sabi mo anong isa. Yung isa, pili ka wifi mo. Yung isa naman, virus to. Kanya-kanya ng pangalan eh. So, meron ba tayo talagang excuse? Kung minsan sakay ka sa bus, may nangangaral doon. Sakay ka sa jeep, meron ding nangangaral. May namimigay pa ng trucks, may nagbabahay-bahay pa. Hindi katulad ng panahon ng Sodom and Gomorrah, walang ganito. Yung panahon ng Tyre and Sidon, wala rin ganito. Walang kakatok sa bahay mo at sasabihin,
Nais po namin magbahagi ng mabuting balita. Walang ganun yung panahon ng courage doon. Pero dito sa atin, marami. Wala na tayong excuse. Ang tanong, anong ginawa mo doon sa mga naririnig mo yun? Anong ginawa mo sa nababasa mo yun? Nag-browse ka ng Facebook, nakita mo yung my verse. Diba? Ang ganda ng background. Anong sinasabi ng verse? Ang hirap i-memorize yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Siyempre, English yan. I-alisin mo, scroll mo. I-scroll mo na kagad. Pagdating doon, mayroong beach. Tapos may verse na naman. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. O yun, hindi na English yun. Tagalog na yun. Sabi mo pa rin ba, hindi ko naintindihan, hindi ko nalaman na meron palang ganyan. Hindi po, halos alam na natin ang lahat. Ang mga bagay patungkol sa ating Panginoon Jesus, nababasa natin sa Biblia. Hindi lang yon, may mga nagte-testimony pa. Diba? Minsan, magkaroon tayo ng testimony. Hindi man umiyak yung nagte-testimony, ikaw umiyak ka na. Bakit? Kasi naintindihan mo yung kanyang sinasabi. Nakaka-relate ka. Ngayon, pag umiyak yung nag-testimony, tumatawa ka. Bakit? Umiyak siya. Napapatawa tayo, umiyak siya, pero nararamdaman pa rin natin yung kanyang sinasabi. Ibig kong sabihin, may mga nakarinig na tayo, nakakita na tayo ng mga tao na bago dahil sa ating Panginoong Jesucristo. May mga nagbago na actually kahit siya lang mismo nagbukas siya ng Bible, binasa niya yung Bible, siya na mismo kumilos ang Holy Spirit sa kanya, nakakilala siya Panginoon, naging Kristiyano. Okay? Pero tayo ngayon, hindi lang tayo basta dapat naniniwala. Okay. So nakita na natin ang lahat ng ito, wala na tayong excuse. Meron tayong mga sari-sariling sipi ng Biblia. Narinig mo itong ipinapangaral, pero ang tanong, bakit hindi ka pa nagtitiwala sa Panginoon Jesus hanggang ngayon? Bakit hindi ka pa nagpapakumbaba sa Kanya hanggang ngayon? Ano kaya ang humahadlang sa tingin niyo? Ano ang humahadlang? Bakit hindi pa natin naibubuhos ng todo ang ating pananampalataya? Hindi pa natin naisusuko ng buong buo ang ating buhay sa ating Panginoon. Meron pa tayong mga reservations. Ano kaya yung hadlang? Karamihan sa hadlang, okay? Karamihan sa humahadlang sa atin ay kung ano yung mga nakagisnan natin. Palagi natin itong naririnig. Ang Panginoong Yesus, nung time niya, panahon ng mga Pharisees, panahon ng mga Escriba, panahon ng mga Sadducees, ang mga Israelita, pinapanganak sila, nandun na sila. Naka-stack na sila doon sa mga katuruan na ibinigay ng mga Pharisees, na ibinigay ng mga Sadducees. Naka-stack na doon. Ang sabi nila, dito na kami dito na kami pinanganak At dito na rin kami mamamatay. Pamilyar ba kayo sa salitang yun? Hindi lang silang nagsasabi nun. Tayo din. Akala natin sa atin galing yung salitang yun. Hindi po. Ang mga Israelita, ganon katigas ang kanilang mga puso. Ganon katigas ang kanilang mga isipan na nandyan na mismo ang Panginoong Yesus, pero wala. Pero hindi ba ganon naman yung history nila? Tama ba? Ganon ang history nila? Ang mga Israelites, iniligtas ng Panginoon Diyos sa Egypt. Diba? Hindi lang iniligtas sila na isang beses, dumaan mo ng Egypt ng 10 plagues.
Kaya nga may Holy Week dahil doon. Ano yung last plague? Ang huling salot, ano yan? Yung pagkamatay ng lahat ng mga firstborn sa Egypt. Firstborn ng mga tao, tsaka firstborn ng mga hayop. Damay dito pati mga Israelita. Diba? Walang pipiliin yung angel of death. Ano lang yung magiging kaligtasan nila? Pag maglalagay sila ng dugo ng tupa, ng lamb, doon sa hamba, ang angel of death naman, hindi naman niya titingnan kung sino yung nandun sa loob ng bahay. So, titingnan niya muna, Israelita ba yan? Kahit na may dugo, papatayin ko pa rin, hindi naman pala Israelita. Hindi. Whether Israelita yan, whether Ehipto yan, o Hentil, lalakawan niya basta may dugo ng tupa, ng lamb, sa kanyang hamba. Iniligtas niya sila, tumawid sa Jordan River, hindi. Tumawid sila sa Red Sea. Nailigtas na sila, naalis na sila sa pagiging slavery. Pagdating sa wilderness, anong ginawa ng mga Israelita? Ito, papunta tayo sa Canaan. Hindi, balik tayo sa Egypt. Balik tayo sa Egypt. Hindi, ito yung Canaan. Hindi, balik tayo sa Egypt. Ganon din pagdating sa New Testament. Dumating ang Panginoong Yesus, ang katotohanan, hinihintay ng mga Hudyo yung Mesaya. Dumating yung Mesaya, i-prepare siya ni John the Baptist, ipinangaral ni John the Baptist na darating ang Mesaya. Dumating ang Panginoong Yesus, ipinangaral din niya ang mabuting balita. Asa yung mga Israelita? Ayun, balik tayo sa kautusan. Balik tayo sa law, mga katuruan ng Pharisees. Balik tayo doon. Nakaganon pa rin sila. Nandito na yung Mesaya. So, gagayahin pa na ba natin yun? Naririnig na natin ang mabuting balita. Alam na natin na ipinako ang Panginoon Yesus doon sa cross at sasabihin pa rin natin, ay hindi ako naniniwala dyan. Basta, ito ang sinabi ng aming leader, ito ang sinabi ng aming pinuno sa aming simbahan, ay dito kami. So, ibig sabihin, sino ang Diyos mo? Yung pinuno ng simbahan? O ang Diyos ang nagsabing, ito ang iyong kaligtasan. Whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Kaya yung pag binabasa natin itong salitang, woe to you, Chorazin, woe to you, Bethsaida, woe to you, Capernaum. Parang sa ating panahon, pag binasa mo, parang binasa mo lang, di ba? Pero ang katotohanan yan, mabigat yan. Judgment kasi yan. Judgment. At yun din yung sinasabi nito sa ating mga. Woe to you, kung naririnig mo ang Ebanghelyo, narinig mo ang patungkol sa ating Panginoon Jesus, nababasa mo sa Biblia, nababasa mo sa mga social media, sa Panginoon Jesus, pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin sumusunod sa Kanya. Kawawa ka. Yun ang nangyayari. And then, sabi ng Panginoon Jesus, buti na lang, Panginoon. Verse 25. Sabi niya, at that time, Jesus answered and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and the prudent and have revealed them to babes. Sabi niya, buti ng Panginoon sa 25. Ang panahon ngayon ay sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga kalooban tulad ng sa bata. Even so, Father, sabi niya, for it seemed good in your sight. Anong ibig sabihin na for it seemed good in your sight? Sa Tagalog ng 26, sabi niya, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Yun pala ang kalooban ng Diyos. Na ano? Na ang mga tao, hindi yung magmalaki, hindi yung magmatigas. Hindi. Na ang mga tao ay maging katulad ng mga bata. Ano ba meron sa mga bata? Hindi niya sinabing mag-isip bata kayo. Hindi niya sinabing maging isip bata kayo. Maging katulad. Ano ba yung kasi katulad ng mga bata?
sila ay mga hindi pa komplikado yung kanilang mga isipan. Paniniwalaan nila ang iyong mga sasabihin, hindi sila magre-reason. Maliban na lang kung tinuruan mo yung anak mo ng bakit. Kasi ganito, Nay, bakit po? Kasi ganyan, bakit nga? Ayan. Walang katapos ang bakit. Pero in the end, sige na nga. Ayan. Okay. Ang mga bata, madali silang turuan pa. Okay. Hindi katulad ng mga matatalino, hindi na. Ang tanong, sino ba yung mga matatalino dito at wise? At sino yung mga babes and simple? Okay. Sino ba sila? 27 muna, before that, all things have been delivered to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, nor does anyone know the Father except the Son, and the one to whom the Son wills to reveal Him. Okay? So, wala daw makakakilala sa Ama, okay? Hindi mo tunay na makikilala yung Ama kung hindi mo makikilala ang Anak. Ulitin ko hindi mo talaga makikilala ang Diyos Ama kung hindi mo kikilalanin, hindi mo tatanggapin ang Diyos Anak. At ganoon din, hindi mo makikilala ang Diyos Anak kung hindi mo makikilala ang Diyos Ama. Magulo ba? Maikot-ikot hindi. At ang sabi dito ng Panginoon Jesus, hindi makikilala ng lubusan ang Ama, makakilala ng Anak ang Ama, at makikilala din ng mga tao ang Ama kung ito ay inireveal sa Kanya ng Diyos Anak. Nakuha niyo? Sabi niya, walang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak. Tama? At wala rin nakakakilala sa Anak kundi ang Ama. At hindi lang yon, walang makakakilala sa Ama except the one to whom the Son wills to reveal. Sabi niya, walang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak at ang mga pinili ng Anak magpahayag sa Kanya. In other words, kahit pa sabihin natin na, ay, kilala ko ang Diyos Ama, pero hindi ka naman naniniwala kay Jesus Christ, ang pagkakaalam mo sa Diyos Ama ay kung ano lang yung alam mo at sinabi sa iyo. Pero yung deeper things about God, hindi mo malalaman. Bakit? Hindi ka naman nagtitiwala sa ating Panginoon Jesus Kasi sa ating Panginoon Jesus, mas kilala niya ang Ama at ipapakita niya ito sa iyo. I-reveal niya ito sa iyo. Kung tinatanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Kung hindi, kung ano lang yung sinabi sa iyo, yun lang yung alam mo patungkol sa Ama. Ano ba yung mga alam natin patungkol sa Ama? Siya yung naglikha. Tama naman, di ba? Oo. Siya yung naglikha ng langit at lupa. Ano pa yung alam natin sa Ama? Siya ay pag-ibig. Di ba? Yun lang. Pero alam mo ba na siya din ay nagpaparusa? Ay, hindi yung Ama yun. Iba yun. Ibang Diyos yun. Hindi. Siya din yun. Isang Diyos yan. Siya ay Diyos ng pag-ibig, pero siya din ay just God na nagpaparusa sa mga may kasalanan. Okay? Pero hindi natin maunawaan yung bagay na yun until isinusuko natin yung ating buhay sa ating Panginoon Jesucristo. Now, ang sabi sa verse 25, sabi niya, thank you, Ama, na hindi mo to pinakilala sa mga pantas at matatalino. Sino ba yung mga pantas at matatalino na tinutukoy dyan? Sila yung mga mataas dahil sa kanilang katalinuhan, dahil sa kanilang karunungan, dahil sa kanilang posisyon sa religion nila. Okay, ang tinutukoy dito, specifically, ng ating Panginoon ay mga religious leaders noong time niya. Sino-sino sila? Yung mga Pharisees, yung scribes, yung priest, mga high priest, mga Sadducees. Hindi pumapasok ang katuruan ng Panginoon sa kanila kasi meron din silang katuruan na tinataglay. Ipinakita na mismo ng ating Panginoon, dinemonstrate na niya
sa pamamagitan ng kanyang mga himala, ang kanyang pagiging Masaya, hindi pa rin nila ito nakikita. Bakit? Ang nakikita nila yung mga set of rules na ginawa ng mga religious leaders nila. Hindi ba familiar sa atin yan? Mangaral ka patungkol sa Panginoon Jesus, ang nakikita nila, ay itong sinabi ni ganito, itong sinabi ni ganito. So, ibig mo sabihin, mas magaling pa si ganito kaysa ating Panginoon Jesus. Okay, so, sila, yung mga religious leaders ng panahon ni Jesus, nakadepende sila sa kanilang mga kaalaman patungkol sa kautusan. Ang isang Pharisees, actually, 9 years old pa lang nagme-memorize na yan ng law. Sino sa inyo dito, 9 years old pa lang nagme-memorize na ng Genesis to Revelation? Gaano mo kabilis na recite yun? 2 minutes? Genesis, Revelation. Ayun, seconds na. Okay, di yun. Okay? So, nagmamalaki sila dahil kabisado nilang kautosan. Hindi lang yun, alam nila kung paano lumapit sa Diyos, pero sa pamamagitan ng offerings, sacrifices, alam nila ang mga propesiya. Actually, alam nga nila na may ipapanganak na Messiah sa Bethlehem pa nga Di ba pinag-aralan natin, alam nila na sa Bethlehem, sa Judah ipapanganak ang Messiah. Alam nila yung mga senyales ng Messiah, pero ang kaalaman ding ito ang nakahadlang sa kanila, ang siyang nagtakip sa kanilang mga mata para makita kung sino si Jesus talaga. So, alam niyo na kung sino itong mga ito. Sila yung mga tao na natatakpan yung kanilang mata sa pamamagitan ng katuruan sa kanilang mga simbahan. Sa pamamagitan ng kanya-kanyang katuruan sa kanilang mga relihiyon. Okay. Kaya natatakpan yung kanilang mga mata patungkol sa ating Panginoon Jesus. Sino naman yung mga sanggol? Sino naman sila? At sabi ng Panginoon Jesus, I have revealed them to babes. Okay? Ipinakita ito sa mga sanggol. Ang mga sanggol ay yung mga mapagpakumbaba. Okay? Sila na may mababang loob, sila na nagsisisi at tumalikod sa kanilang mga nagagawang pagkakasala. Sila yung mga nakakita kung sino talaga ang Panginoon Jesus. Okay. Sila yun. And then, pansin nyo sa verse 26, sa Tagalog ito ay, gayon ang mapagpala mong kalooban. Dito sa atin, o ama sapagkat ganoon ang nais mo. In other words, yun pala ang kalooban ng Diyos. Na tayo ay maging parang bata na mapagpakumbaba, nagsisisi. Di ba ang isang bata, maliban na lang kung paano siya pinalaki sa bahay, ang bata madaling umamin sa kasalanan Di ba? Ang may edad na, hindi mo basta-basta mapapaamin yan. Sabi niya, sino gumawa nito? Hindi ako. Sasabihin mo, hindi. Hindi. Kahit anong gawin mo, hindi ko sasabihin. Itong 1 million. Si Colin. Doon lang. Doon mo lang mapapasabi pag may kapalit na mas malaki. Okay, pero ang mga bata, gulatin mo lang, si Colin po. Tapos mamaya iyak na, kasi ganito. Ayan. Ganon yung mga bata. At dapat hindi tayo mag-isip bata, kundi maging katulad nila tayo. Madali tayong magpakumbaba, madali tayong magsisi, aminin ang ating kasalanan, at sumunod sa ating Jesus. Okay, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang mga Israelita ng panahon ng Panginoon Jesus, kailangan nilang lumayo. Lumayo saan?
lumayo sa mga katuruan na kanilang nakagisnan. Okay? Kailangan nilang tumalikod dito, sa likuran nito, yung mga katuruan na binuo ng mga pare. Alam niyo po ba yung mga katuruan na ginawa ng mga pariseyo? Umabot yan sa 1,000, mahigit 1,500 na rules. Magmula sa pag-fasting, sa pananalangin na 3 times a week, yung paghugas ng kamay, bago ka kumain, dapat naghugas ng kamay na hindi lang yung paghugas ng kamay, may direction. Okay, merong proper na paghugas ng kamay, yung hindi ka hawak ng mga patay. Lahat ng yan, nasa kautosan naman yan, dinagdagan nila. Kaya nagiging burdensome. Kanino? Sa mga tao, hindi sa kanila. Sila, hindi man nila, sabi nga pa Jesus, hindi man nila tinataas sa kamigitan ng kanilang mga daliri. Yung burdens na yun. Ipinapataw nila ito sa mga tao. Nangyayari din naman sa atin, di ba? Yung mga mambabatas, nakita mo, gagawa sila ng batas, pero hindi nila tutuparin yan. Ang mga tao ang magtutupad ng mga batas. Sila, mayroon silang amnesty. Meron silang immunity pala, iba pala yung amnesty. Meron silang immunity. Bakit? Sila yung gumawa ng batas diba? Okay, so kailangan nilang tumalikod sa mga ito para maranasan nila ang karihan ng langit sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailangan nilang itakwil o alisin, kalagin ang mga katuruan na naisaksak sa kanilang puso at isipan para talagang makita. Kumbaga yung katarata. Alam niyo yung katarata? Si Ate Stella yata meron. Yan yung puti dito sa mata, di ba? Pag hindi mo inalis yun, lalaki ng lalaki hanggang sa puti na lahat. Wala ka na makita, malabo na lang. Baka anino na lang. Hindi mo na makita kung gaano kagwapo yung nasa harapan mo. Okay, dahil puro katarata na. Kailangan maalis yun. Maalis yun. Yung mga katuruan na naipasok sa kanila, dapat maalis lahat yun para makita nila kung sino talaga ang ating Panginoong Hesus. Kailangan nilang tumalikod sa kanilang mga religious leaders na siyang nagbibigay pasakit sa kanila para maranasan nila na maghari si Jesus sa kanilang buhay. At kailangan nilang alisin ang mga pagmamalaki, yung pride. Minsan kasi pag member ka sa isang religious group, nandun yung pride mo na ay, nandito na ako. Matibay nga ito mas marami nga kami, kayo kukunti lang kayo. Hindi naman sa paramihan kundi kung anong relasyon mo sa Panginoong Yesus at saka sa Diyos. Ay, hindi pala marami, pero hindi nga paramihan, pero ang ganda ng simbahan namin ay hindi rin sa pagandahan ng simbahan, kundi yung relasyon mo sa Diyos. So, ang mga Israelita, kailangan nilang talikuran even yung mga yun para talagang maranasan nilang maghari si Jesus sa kanilang buhay. Ang kanilang pagmamalaki at masyadong debosyon sa kanilang relihiyon ang naging hadlang sa kanila para makita nila ang pagiging Mesaya at pagiging Diyos ni Jesus. Ang kanilang mga kaisipan ay puno-puno ng mga katuruan na nagmula sa mga religious leaders nila, sa mga rabbis nila, sa mga guro nila. Okay? So ngayon, ang invitation ng Panginoon Jesus ay ganito. Come to me, all you who labor and are heavily laden. Sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Itong nahihirapan at nabibigatan ng lubha, yung bigat na ipinapataw ng religion nila nung time na yon. Yung manalangin ka 3 times a week, yung mag-fasting ka, yung schedule ng fasting. Actually, hindi 3 times a week yung prayer, 3 times a day.
May prayer time sa umaga, may prayer time sa tanghali at saka sa gabi. 3 times a week yung fasting. Okay, 3 times a week ang fasting. Okay. At napakarami pang mga rules and regulations na nagiging burdensome. Yun ang nagpapahirap sa kanila, yun ang nagpapabigat. Hindi lang nila nare-realize ito. Pero mayroong iba na nakikita na nito. Come to me, all of you who labor and are heavily laden. Ang sabi ng Panginoon, and I will give you rest. Ang rest dyan ay ang salitang Sabat. Okay. Bibigyan ko kayo ng Sabat. Bibigyan ko kayo ng pahinga. At iyon din ang sinasabi sa Hebrews chapter 4. Na ang tunay na pahinga ay hindi yung araw. Yung sabi nila kasi 6 days. On the 7th ay Sabat, magpahinga. Tama naman yun, kailangan talaga natin ng payo. Puro kahit trabaho, walang pahinga. Pero ang pahinga na tinutukoy doon ay ang Panginoon Hesus. Sa ating Panginoon Hesus, hindi ka na magle-labor. Hindi ka na maghihirap. Bakit? Manampalataya ka lang sa Kanya. Maniwala ka lang sa Kanya. Patatawarin ang iyong kasalanan. Hindi mo na kailangan magpasan-pasan pa ng krus. Hindi mo na kailangan sugat-sugatin pa ang iyong katawan. Okay? Wala naman sinasabi sa Biblia na gano'n. Ang sabi niya is, come to me, all of you who labor and heavy laden, and I will give you rest. And then, take my yoke upon you. Ano ibig sabihin ng take my yoke? Alam niyo yung yoke? Yung nilalagay sa baka, sa kalabaw na, ano kasing tawag doon? Tapos yung pinanghihila ng araro. Yung kahoy na nakapaganon. Pawod yan ang kapampangan, pawod. Pawod sa kapampangan. Sa Tagalog, ano yun? Pawod yan ang kapampangan kami. Pamatok. English, pamatok. Yun yung nilalagay dito sa baka o kalabaw, tapos nakalagay dun sa araro. Ang sabi ng Panginoon Hesus, hindi naman sa take my yoke upon you, sabi niya. Ang sabi niya is, halika kayo at matuto kayo sa akin. Yoke kasi, pinapatungkol lang yoke dyan ay yung mag-aral kayo sa akin, sabi niya. Maging disipulo ko kayo. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Kasi dinugtungan niya kaagad eh. Sabi niya, take my yoke upon you and learn from me. Okay? Ibig sabihin, mag-aral kayo sa akin, pakinggan niyo yung mga katuruan ko, at matuto kayo. At ang sabi niya nga, for I am gentle, lowly in heart, and you will find rest for your souls. Again, yung word doon na rest for your souls. Magkaroon kayo ng Sabat sa inyong kaluluwa. Hindi na ngayon palaging nagugulumihanan. Dati, yung gasolina ay nasa 55. Nung naging 60, natakot tayo. Ang mahal naman ng gas. Eh ngayon, 93 na yung gas eh. Eh di kasi mas natatakot na tayo niyan. Mas nagugulumihanan na tayo. Sabi nila, 500 na yung 1 kilo ng baboy. Ano pa? Tumas na lang ng bilihin. Magugulumihanan ba tayo? Huwag tayong magulumihanan. Bakit? Ang katotohanan, simula pa lamang yan yung tunay na paghihirap na sinasabi sa Biblia. Kung ngayon nahihirapan ka na, bad news. Bakit? Simula pa lang lahat ng yan. Simula pa lang ang lahat ng yan. Okay? Meron pang tinatawag na Great Tribulation. At ang tanging paraan lamang para tayo ay magkaroon ng kapayapaan ay sa ating Panginoon Jesus. Take my yoke and learn from me. In other words, maging disipulo mo ako. Maging disipulo kita. Magpasakop ka sa akin. Yan ang ibig sabihin ng ating Panginoon Jesus. Kaya ba natin yun? Nagpasakop na ba tayo sa ating Panginoon Jesus? Salamat sa Panginoon. At kung hindi pa, bakit? Alam niyo po ba na may pagkakaiba yung naniniwala sa sumusunod? Kasi sabi ng iba, ay naniniwala naman ako sa Diyos.
naniniwala naman ako kay Jesus. Eh, okay naman yun eh. Eh, yung Diablo nga naniniwala eh. Anong pinagkaiba mo sa Diablo ngayon? Pareho kayong naniniwala. Kailangan mo sumunod. Obedience. Yun ang difference. Ang Diablo, rebelde siya. Hindi siya sumusunod sa Diyos. Pero tayo, dapat, hindi lang tayo naniniwala, sumusunod pa tayo sa kanyang kalooban. Kung hindi, magkasama kayo ng Diablo doon sa impyerno. Kasi ang impyerno, hindi naman para sa tao yun eh. Ang impyerno ay para kay Lucifer at saka yung kanyang 1/3 ng angel na nagrebelde sa Diyos. Ngayon, kung magre-rebelde ka rin, edi kasama ka nila. Gusto niyo ba yun? Siyempre, hindi. Ang sagot niyan. So, sa ating application, marami man tayong alam sa Biblia, hindi nawa ito maging dahilan para lumapit tayo kay Jesus. Ano man yung posisyon mo sa lipunan, ano man yung kalalagayan mo sa lipunan, ikaw man ay mataas na opisyal, ikaw man hindi, ano man yung kalalagayan mo sa buhay, mayaman, mahirap, o nasa gitna lang, o sakto-sakto lang, kailan pa rin nating magpakumbaba sa harap ni Jesus sapagkat siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Pangalawa, huwag tayong maniwala, huwag lang tayong maniwala kay Jesus, lumapit tayo sa Kanya at sumunod sa Kanyang kalooban. Huwag lang tayong maniwala, sumunod tayo sa Kanyang kalooban sapagkat hindi naman ito mabigat. For my yoke is easy, sabi niya. Hindi naman mahirap dahil kasama natin siya. Tama po? Kasama natin siya sa pagharap, sa mga pagsubok, sa mga paghihirap, kasama natin siya. Ang kagandahan niyan, hindi ka man niya iwanan, hindi ka niya pababayaan. Sige tayo tumayo, tayo manalangin.